J'ai sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi. Poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi. Okay, so what is up? Kwentuhan mo ka sa bike mo, men. Cogs and Lockrings here. Dito ako para ngayon dito sa bike natin. Isa siyang Cinelli Mash Parallax with Sugino 75s, AAR and chainring, and Velocity Deep V wheels. Tapos sa bars, naka-ano ko, Cinelli Mash bullhorns, and Thompson seat post, and Specialized Romin saddle. Now, for the reason kung bakit ito yung bike ko, since 2015, doon ako napasok sa fixed gear, pero originally from skateboarding ako. And nung time na 2015, nag-ano ako sa internet, nakita ko yung video ng Mash. And similar feel siya ng ng skateboarding. So, yun yung pinaka reason kung bakit ko siya binili. And yung naman dito, so ito, So, bale, yan, unang sineli mo. yeah, una ko siyang sineli, and ito yung para sa akin pinaka the best na gawa ng Cinelli tsaka Mash, kasi yung geometry niya yung pinaka ginusto ko dito. It's a short wheelbase and tight geometry. So ako bilang short-legged, maliit yung C-tube, maliit yung top tube, and yung bottom bracket height niya medyo mababa, Bale, standover. masasabi mo na comfortable ka sa measurements niya. Yeah, sobra akong comfortable sa measurements nito. Like, standover height, pasok sa akin. Yung 165 kong cranks, pasok. Everything pasok. And yung pinaka main reason kung bakit ko siya binili is yung geometry nga. Kasi yung geometry yung nag-dictate sa kanya ng pinaka-character nung frame. It's super aggressive, super fast, and it's also very responsive. It's very nimble around tight turns and like basically going down hills. Sa riding style mo, kumbaga, tugma din ba siya? Yeah, tugman-tugma siya. It matches the steez of my riding style. And maganda siya ipang spinning. Kasi stable yung buong yung buong katawan mo dito, and compact siya. So it's basically the best. Yung tinidor nito yung nagdala eh. Yung common na offsets ng tinidor is 35 sa mga Alpina. 35mm yung rake or yung offset nito. So nung Alpina, pero itong offset nito 28. So yung steering yung steering niya sobrang responsive, tsaka hindi mo siya kailangan totaling iliko yung manibela. Yung malaki yung overlap niya, pero bawi siya sa steering input dahil sa tinidor. So, kumbaga, kahit samahan mo ng body weight lang, lean lang yung minsan kailangan mo sa magagamit mo siya ng maganda. Magagamit ko siya ng maganda, and yun, pagka mararamdaman mo lang yung overlap lang mararamdaman mo pagka mabagal ka. Like yung tight turns na iikot ka lang, ganun. Yun. Bali kung magkakaroon ng sabihin nating second na model ng Cinelli, ano sa tingin mo yung would be the histogram. Kasi yung geometry din nun, medyo aggressive din. Again, I like aggressive frames, even though na masakit siya sa katawan, it's worth it. Bali yung histogram, medyo mas parang siya, pang long distance din. Medyo okay siya pang long distance, pero aggressive pa rin to the point na minsan pagka
medyo maano yung katawan mo, yun. So, ito ngayon, para sa'yo, mas comfortable siya. Mas comfortable siya kasi nga, yung standover height niya hindi ganun kataas and perfect siya para sa akin sa short-legged na tao. Hindi kasi ako makapagtaas ng seat post. So, pero dito, medyo okay naman. Labas naman yung Thompson. So, yun. Pero may mga ibang tao na nagsasabi sa akin na bakit ko daw hindi nilalagyan ng bike skin. Nagtataka sila bakit hindi ko nilalagyan magandang ng bike skin. din yan. Magandang point na I mean, oo, dapat kong alagaan kasi it's basically at this point discontinued na. And wala na, hindi na nagpo-produce to eh. Pero it's my bike and I'm all here for the enjoyment. So parang ikaw ang trip mo sa bike mo no? Para siyang skateboard. Yung overtime na niya. Dun yung mga battle scars niya. Battle scars, patina. So hindi ako takot na magasgasan to, wag lang madent. Kasi structurally, doon magkakaproblema eh. Pero mga scratches, okay lang sa akin. Wag lang madent. So para sa akin mas may dating yung bike na gamit. Kaysa sa nakatago. Kasi at some point, na-enjoy mo yung bike, hindi lang sa itsura. Tsaka meaning kasi yun eh, pag gamit, ibig sabihin sa'yo yun eh, sa'yo yun. Kalahati mo eh. Kaya hindi ako nagdadalawang isip, sticker bomb, ayan, may mga nagsisimula na eh. Shoutout dito kay Crit, Merienda Machine, Daily Grind, Recta 043, yan, mga homies, mababait na homies yan. So, yun yung mga dito, mga rason ko sa bike na to. Pero sa mga naging bike mo pala, parang pang ilan yan sa pang ranking? Ito top 1. Second ko is yung Ave Maldeo kong Gen 1 before. And the third one would be the GTB. Yung gutter ball dati. Yung GT. Siya yung aluminum na parang pakiramdam steel. Weird nun. Pero, yun yung pakiramdam ng GTB. So, yun yung rankings ko. Pinaka-last, LV Dao. At ang nag-enjoy ka din sa LV Dao? Mahaba siya masyado sa akin. Ayun, mahaba. Pero maganda yung tubo nun. Pero maganda rin sa LV Dao kasi naging crowd favorite siya. Crowd favorite nga siya. Pero yung naman, yung pang-apat ko is yung Self, 2K14. Self. Doon ako nagsimula eh. Pero, as time goes by, opportunities come and, through hard work, makakamit mo yung pinapangarap mo nun. Kasi ito, nung high school ako, nag-start ako mag-fixed gear or like na-inganyo ako sa fixed gear. Ito talaga yung pinangarap ko. And, here I am with my dream bike. Like, dream components and everything. So, yeah. Through hard work and perseverance, you can achieve anything, man. Ganda ng framing, man. Yes, man.